ata totoo yung mga aswang na yan eh. Bakit ba kayo nagpapapaniwala sa kalokohan na yan? Wala nang aswang sa panahon ngayon. Totoo ang mga aswang. At ngayon sumasalakay na naman sila. At muling maghahasik ng lagim. Lalo na kapag kabilugan ng buwan. Kaya dapat tayong mag-ingat. Dahil isa kang anay na naninira ng pamilya, hindi mo kayang dalhin yung kati mo, kaya ipinapakamot mo sa iba. Kagaya ng sabi ko, masahol ka pa sa aswang. Wala kang delikadesang klase ng babae. Eso na puta! Sana, karmahin ka sa lahat ng kahayupang ginawa mo sa akin. Makatagpo ka sana ng aswang. Ay hindi pala. Dahil mas masahol ka pa sa aswang. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Dark Shadow. Ako po ay isa sa mga taga-subaybay ng inyong channel. Palagi po kaming nakaabang sa bawat upload ninyo. Sa totoo lang, kayo po ang nagsisilbing pampalipas oras ko habang gumagawa ko ng mga trabaho sa aking munting shop. Lalo na kapag kasama ko ang aking anak tuwing wala siyang pasok sa eskwela. Ang kwento ko pong nais ibahagi sakaling mabigyan ninyo ng pagkakataon na maisadula ang aking liham ay tungkol sa aking lalakerong asawa. Dito ko na po sisimulan ang aking liham. Gareth, kumain ka na muna ng tanghalian. Lampas 12:00 na, nagbubunot ka pa rin ng nyog. Susunod na ako, Zoraida. Tatapusin ko lang muna to. O sige, basta kapag ginutom ka, umuwi ka na lang. Nakapagluto na ako. Mauna na kami kumain ni Andoy. Sige, ilang pirasong nyug na rin lang naman ito. Basta sumunod ka kaagad. Kaya ka nagkakasakit dahil dyan sa walang humpay mong katatrabaho. Para sa atin din lang naman to, mahal. Ay nako, puro katrabaho. Kulang naman sa kita. Hayaan mo, masisipagan ko pa. Lewan, umuwi ka na lang kung kailan mo gusto. Masipag, mapagmahal, at mabuting asawa si Gareth kay Zoraida. Halos wala na siyang mahihiling pa pagdating sa pagiging responsable nito. Nakatira sina Zoraida at Gareth sa isang maliit na baryo. Payak lamang ang kanilang pamumuhay, hindi marangya gaya ng sa iba. Ngunit pinagsisikapan ni Gareth na maibigay ang kanilang mga pangangailangan sa araw-araw. Pero kadalasan ay may mga bagay pa rin para kay Zoraida na nagkukulang si Gareth na hindi niya naibibigay. Oh, bakit nakasimangot ang maganda kong asawa? Kasi naman, Gareth, wala nang laman yung lotion ko, yung sunscreen, yung pabango. Nangangamoy daing na ako. Hindi naman ah. Ang bango nga eh. Huwag mo nga akong pinaglololo ko. Hindi kita niloloko. Buti pa si Isa. Binilhan ng asawa niya ng mga bagong damit, pabango, lotion, make-up. Pasensya ka na, Zoraida. Sapat lang kasi ang kinikita ko sa pagbubunot ng nyog. Gareth, bakit kasi hindi ka tumulad sa asawa ni Isa? Pumunta ka rin ng Maynila. Zoraida, ayokong malayo sa inyo ni Andoy. O sige, kung ayaw mong umalis, edi akong pupunta ng Maynila. Zoraida naman, paano si Andoy? Gareth, ayoko naman na maging losyang na lang at magtiyaga lang sa kakarampot na kita mo. Gusto kong maging katulad ni Isa. May magagandang damit, maayos na bahay, konkreto. Hindi yung gawa sa plywood at nipa. Gumagawa naman ako ng paraan ah. Nagsisipag naman ako. Pwes Gareth, hindi sapat. Hindi na bago ang ganoong klaseng diskusyon sa bahay ng mag-asawang Gareth at Zoraida. Ayaw mang aminin ni Gareth
May pagkamaluho talaga si Zoraida. Mula pa noong dalaga pa siya. Kilala na siyang uri ng babaeng bilmoko. Bilmoko niyan, bilmoko nito. Ngunit dahil sa tindi ng pagmamahal ni Garrett sa kanya, pinakasalan niya pa rin ito nang mabuntis niya si Zoraida kay Andoy. Kinabukasan, nagpaalam si Zoraida kay Garrett na magtutungo sa kabilang baryo upang magtinda ng gulay. Pumayag naman si Garrett na siya nang magbabantay sa kanilang 4 na taong gulang na anak na si Andoy. Huwag kang magpapagabi, Zoraida. Delikado ang daan. Baka mamaya may mga masasamang loob o kaya aswang. Garrett naman, nagpapapaniwala ka pa sa aswang sa tanda natin to? O siya, sige na, aalis na ako. Naghihintay na sa akin si Susan. Hindi ka man lang bahahalik kay Andoy? Huwag na, masisira lang ang lipstick ko eh. Sige na, aalis na ako. Mag-iingat ka. Oo, huwag kang mag-alala. Kaya ko ang sarili ko. Masyadong maiksi naman yata yung suot mo. Ano ka ba naman, Garrett? Ano bang gusto mong isuot ko? Barot saya. Ayoko lang na mabastos ka. Hindi yan. Sayang naman kasing ganda ng katawan ko kung itatago ko lang. Sige na, aalis na ako. Tinanaw na lamang ni Garrett si Zoraida habang naglalakad palayo. Suot ang maikling short at hapit na damit. Pulang-pulang lipstick nito at plakado ang kilay. Aminado si Garrett na magandang tindig at ang katawan ng kanyang asawa. Kaya nga maraming kabarkada niya ang naiinggit sa kanya. Hindi naman niya pinaghihigpitan si Zoraida pagdating sa pananamit. Sa halip, hinahayaan niya itong maging malaya sa pagpapahayag ng sarili, lalo na pagdating sa itsura. Samantala, pagkarating ni Susan at Zoraida sa kabilang bayan, agad nilang inilatag ang kanilang mga paninda. Hindi rin nagtagal, ay agad na nakaagaw ng atensyon si Zoraida mula sa mga lalaking naroroon. Bili na kayo ng tinda kong upo, talong, kalabasa at ampalaya. Sariwang-sariwa, bagong pitas lang. Bibili ka? Alin? Pwede bang ikaw? Naku, huli ka na. Matagal na akong nabenta. Eto na lang mga gulay ko. Pwede ka pa naman sigurong anihin kahit matagal ka nang napitas. Mukhang sariwang-sariwa ka pa naman. Ikaw ha? Hindi na pwede. Magagalit ang asawa ko. O sige na nga. Pagbilhan mo na lang ako ng talong. Yung mahaba, tsaka malaki. Oo, sige. Ilang kilo ba? 1 kilo. Ngayon lang kita nakita dito. Dumayo lang kami rito upang magtinda. Heto ng 1 kilong talong. O 80 pesos lahat. Oh, eto ang bayad ko. Naku, wala po akong panukli nito. Sino naman ang may sabing kukunin ko pa ang sukli? Sa'yo na yan. Ha? Tulalang napatitig si Zoraida. Sa hawak niyang 1,000 at sa maliit na papel na nakaipit doon. Hindi niya napansin na may isinulat palang lalaking bumili ng talong kanina habang abala siya sa pagtitimbang. Hahabulin niya pa sana ito pero agad itong nawala sa gitna ng dagsang tao. Patagong tinitingnan ni Zoraida ang papel at nakita roon ang isang numero at ang pangalang Pancho. Hindi niya maipaliwanag pero nakaramdam siya ng kakaibang kilig na alam niyang hindi niya dapat maramdaman lalo't pamilyado na siyang tao. Kinahapunan, pag-uwi mula sa pagtitinda, agad niyang inasikaso si Andoy. Pagkatapos ay nagpa siyang i-text ang numerong iniwan ni Pancho. Ayan, na-text ko na siya. Ay, bakit ba ako nakakaramdam ng ganito? Ang gwapo naman kasi niya. Tapos ang bango rin. Tapos, ang ganda ng katawan. Ang cellphone ko, biglang nag-ring. Tumatawag si Pancho sa akin. Teka,
Sasagutin ko ba? Patuloy pa rin sa pag-ring. Bahala na nga. Sasagutin ko na lang. Hello? Akala ko, hindi mo na sasagutin eh. Bakit ka tumawag? Gusto lang kitang makausap. Nakauwi ka na ba sa inyo? Oo na. Babalik ka ba sa baryo namin upang magtinda ulit ng gulay? Siguro. Kailan naman? Bukas. Talaga? Pwede ba tayong magkita? Dadamihan ko ang pagbili ng gulay sa'yo. Talaga? Naku, nakakahiya naman. Ang laki nga nung ibinigay mo sa akin kanina. Hindi lang yun ang kaya kong ibigay sa'yo. Sa oras na makilala mo pa ako. Zoraida? Pancho, kailangan ko ng ibaba ang tawag mo. Narito na ang asawa ko. Bye. Zoraida? Nasaan ka ba? Naririto ako, Garrett! Nakakainis naman ang lalaking to, oh. Puiset, istorbo. Tumungo si Zoraida sa kusina kung saan nadatnan niya si Garrett na abala sa paghahanda ng biniling noodles. Hinaluan pa ito ng malunggay upang may ulam sila ng gabing yun. Napaismid si Zoraida. Palagi na lang ganoon ang kanilang ulam. Kung hindi mumurahing isda ay gulay o di kaya'y instant noodles na palagi ang kanilang kinakain. Dahil dito, hindi napigilan ni Zoraida ang muling magreklamo kay Garrett. Eto na naman ang ulam natin. Oo. Pasensya na. Hindi na ako bumili ng mamahaling isda eh. Mas inuna ko kasing bayaran yung mga utang natin. Para wala na tayong sakit sa ulo. Magkakasakit naman ako sa bato niyan. Ayoko niyan. Zoraida naman. Di ba binayaran ka na sa pagbubunot ng nyog? Inuna ko nga ang pagbayad sa utang natin. Pagbili ng mga kailangan ni Andoy. Ako? Paano yung pangangailangan ko, Garrett? Alam mo, nakakasawa na yung ganitong buhay eh. Anong gusto mo? Bilhin ko lahat ng luho mo habang may marami tayong utang? Tapos hindi ko bibilhan ng gatas at vitamin si Andoy? Sana kasi hindi mo ako binuntis kaagad. Alam mo nang kulang ka lang sa... Kulang na lang ng ano? Nagsisi ka na pinakasalan mo ako? Ganun ba, Zoraida? Ewan ko sa'yo. Ay naku, diyan ka na nga. Zoraida! Zoraida! Bumalik ka dito! Zoraida! Pero kahit anong tawag ni Garrett sa kanyang asawa, ay hindi na siya pinakinggan ni Zoraida. Marahas itong umupo, dala ng inis at pagod. Maghapon siyang nagbantay sa kanilang anak habang wala si Zoraida. Sabay na ginawa pang gawaing bahay. Pagka-uwi ni Zoraida, lumabas siya upang magdiskarte ng bigas at ng ulam. At matapos ang lahat ng yon, siya pang inawaya ng kanyang asawa. Samantala, si Zoraida ay dumiretso sa kilalang karinderiya sa kanilang baryo. Bumili siya ng 2 klase ng masarap na ulam at soft drinks. Walang pakialam sa Lucky Me na may malunggay ang ulam ng kanyang asawa. Habang kumakain, napagpasyahan niya nga tawagan si Pancho. Hello, Pancho? Ang sarap naman pakinggan ang pangalan ko kapag galing sa'yo. Ikaw talaga, bulero ka. Teka nga pala, hindi ko nga pala nasabi sa iyo ang pangalan ko. Zoraida, hindi ba? Paano mo nalaman? Narinig ko ang asawa mo kanina. Tinatawag ka niya. Ayos ka lang ba, Zoraida? Nainis lang ako sa asawa ko. Bakit naman? Tinitipid niya kasi ako eh. Alam mo ba ang ulam na inihanda niya sa akin? Ang cheap. Talaga? Huwag kang mag-alala, Zoraida. Pag nagkita tayo bukas, makakainit kita ng masarap.
Talaga, Pancho? Oo naman. Sabi ko naman sa'yo, marami akong maibibigay sa'yo na hindi kayang ibigay ng asawa mo. Parang kinikilig sa tuwa si Zoraida sa mga sinabi ni Pancho. Kaagad niyang tinapos ang kanyang pagkain at bumalik sa kanilang bahay. Pagdating niya, patay na ang ilaw sa kanilang maliit na tahanan. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid nilang mag-asawa. At doon, nadatnan niya si Garrett na nakayakap kay Andoy. Napairap si Zoraida, saka kinuha ang kumot at nahiga sa tabi nila. Kinabukasan, abala si Zoraida sa pag-aayos ng mga gulay sa kanyang bayong, isang bagay na ikinagulat ni Garrett. Zoraida, akala ko ba tuwing Lunes lang kayo magtitinda ni Susan? Oo, sana. Ay kaso, malakas ang bintahan doon sa kabilang baryo. Sayang naman. Pero Zoraida... Dumito ka na muna sa bahay. Bantayan mo si Andoy. Pero Zoraida, kailangan ko nang umpisahan ang pagbubunot ng nyog kila Manoy Colombo. Eh di sabihin mo wag muna, bukas na lang. Sige na, alis na ako. Zoraida, baka mamaya makahanap yun ng ibang magbubunot ng nyog. Garrett, sayang ang benta ko sa kabilang baryo. Kaya ikaw na munang bahala kay Andoy. Alis na ako. Diyos ko naman, Zoraida. Sabihin mo sa susunod na araw na lang. Hindi pwedeng sa susunod na araw, Zoraida. Basta, alis na ako. Saan ka na? Zoraida! Zoraida, ano ba? Ngunit hindi nakinig si Zoraida at tuloy-tuloy itong naglakad papalayo. Wala nang nagawa si Garrett. Sa inis, kinuha niya si Andoy, kinarga ito at tinahak ang bahay ni Manoy Colombo upang ipaalam na sa makalawa na siya magbubunot ng nyog. Umaasang papayag ito. Samantala, pagdating ni Zoraida sa baryo kung saan siya nagtitinda, agad niyang namataan si Pancho. Malawak ang ngiti nito at halatang sinisipat ang kanyang katawan, lalo na ang kanyang dibdib. Dumating ka. Siyempre, kailangan ko magtinda ng mga gulay eh. Bilhin ko na lahat yan. Talaga? Oo naman, para hindi mo na kailangang magtagal dito. Para lang ipaubos ang mga yan. May gusto kasi akong pagdalhan sa'yo kung papayag ka. Saan naman? Sa bayan. Sa bayan? Talaga? Naku, nakakaya naman sa'yo. Huwag ka nang mahiya. Sige na. Ibigay mo na sa akin yung bayong mo at idadaan muna natin sa barracks ko. Tapos dediretso na tayo sa bayan. Ay, sige. Ganoon na nga ang ginawa ni Pancho. Matapos nitong iwan sa barracks ang mga pinamili niyang gulay kay Zoraida, muli silang bumiyahe patungo sa bayan. Kaagad siyang dinala ni Pancho sa isang kilalang tindahan na nagbibenta ng mga kolorete, ng damit at iba pang gamit na pambabae. Manghang-mangha si Zoraida sa kanyang nakita at hindi niya napigilang mapatingin kay Pancho. Bakit mo ko dinala dito, Pancho? Di ba? Sabi mo, tinitipid ka ng asawa mo. Kaya ito, mamili ka ng kahit anong gusto at bibilhin ko para sa'yo. Talaga? Kahit ano? Oo. Kaya sige na, mamili ka na. Naku, salamat, Pancho. Hindi ko talaga tatanggihan to. Mamili ka na. Hihintayin kita dito sa labas. Sige, sandali lang ha. Papasok na lang ako at mamimili. Ay, kapag siniswerte ka nga naman. Iba talaga yung alindog mo, Zoraida. Mamili ka ng maraming damit, lotion, makeup at pabango. Pagkatapos mamili, manghang-mangha si Zoraida sa dami ng natira sa perang ibinigay ni Pancho. Marami na siyang nabili, pero isang reklamo ay wala siyang narinig mula rito. Matapos ang pamimili ng kanyang mga gamit, kumain sila sa isang kilalang kainan sa bayan. Pagkatapos,
ay inanyayahan siya ni Pancho na tumuloy sa barracks nito para raw uminom ng konti. Hapon na noon at nagsisimula ng mag-alala si Zoraida na baka gabihin siya ng uwi. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, hindi niya rin magawang tanggihan si Pancho. Mukhang lasing ka na. Hindi pa naman. Medyo tinatamaan na. Sa akin ba? Hindi ka tinatamaan? Alam mo, gwapo ka, Pancho. Ang bango-bango mo rin. Tsaka, ang ganda ng katawan mo. Pwede mong hawakan yan. Pwede mong gawin ang kahit anong gusto mo. Talaga? Ikaw, anong gusto mong gawin sa akin? May binabala ka ba? Kasi alam mo, may kasabihan. Kapag may alak, may balak. Siyempre, pero halika nga dito. Ano ba? Huwag mo naman akong ibalibag sa kama. Ayaw mo ba ng harsh? Basta ikaw ang gagawa, pwede naman. Nanggigigil talaga ako sa'yo, Zoraida. Unang kita ko pa lang sa'yo, nag-iinit na ako. Sa wakas, matitikman na rin kita. Halika dito. Ako rin. Gustong-gusto rin kitang matikman. Napuno ng malalanding hagikik at ungol ang loob ng barracks ni Pancho. Madaling araw na nang matapos sila sa kanilang makamundong gawain. Nang mahimasmasan si Zoraida, saka pa lamang niya napagtanto na madaling araw na pala. Agad niyang pinulot ang kanyang mga pinaghubarang damit at pilit na ginising si Pancho upang magpahatid pabalik sa kanilang baryo. Sigurado kang hanggang dito ka na lang? Oo, sigurado ako. Walang hiya, oo. Tsak na malaking away na naman to. Magdahilan ka na lang. Sige na, aalis na ako. Sandali lang. Pahalik muna. Pancho, baka may makakita sa atin. Nakakagigil ka talaga. Pancho naman, bakit mo naman pinalo ang puwet ko? Ang sakit ha? Nakakagigil ka kasi. Sige na, kailangan ko nang umalis. Salamat dito sa mga pinamili mo sa akin ha. Magkita ulit tayo ha. Susunduin kita tapos idediretso na kita sa barracks ko. Oo na, sige na umalis ka na. Baka may makakita pa. Baka makita ka nila Mang Dario at saka yung tagatinda ng balot. Bye, baby. Sige, bye Pogi. Pagkaalis ni Pancho, mabilis na naglakad si Zoraida pauwi gamit ang flashlight ng kanyang cellphone. Bilang tanglaw sa madilim na daan, sinadya niyang magpahatid kay Pancho sa mas malayong lugar, malayo sa kanilang bahay, upang makasiguro na hindi sila makikita ni Garrett. Pagkarating sa kanilang bahay, dahan-dahan niyang binuksan ang pintuang gawa sa kawayan sa pag-aakalang tulog na si Garrett. Ngunit laking gulat na lamang niya nang makita ang asawa, gising at tila matagal nang naghihintay sa kanyang pagdating. Saan ka galing? Alam mo ba kung anong oras na, Zoraida? 3:00 na ng umaga. Pasensya na, Garrett. Pasensya? Alam mo ba kung gaano ako nag-alala sa'yo? Pinuntahan ko pa si Susan para lang alamin kung nasaan ka. Pero ang sabi niya, ikaw lang ang nagtinda. Hindi siya kasama. Zoraida, halos masiraan ako ng bait kakahanap at pag-aalala sa'yo. Pasensya na nga, di ba? Nagkita kasi kami ni Tia Olga. Napasarap yung kwentuhan. Di sana man lang nag-text ka para hindi ako nag-aalala ng gusto. Oo na, kasalanan ko na. Tama na, ang sakit na ng ulo ko, dumagdag ka pa. Teka nga, amoy alak ka. Uminom ka ba? At bakit ang dami mong dala? Oo, uminom ako. Kainuman ko si Tia Olga.
At itong mga gamit na to, bigay niya to galing na Maynila. Kaya pwede ba, Garrett? Hayaan mo ako magpahinga at pagod ako? Zoraida! Bumalik ka dito! Hindi pa tayo tapos na mag-usap. Mamaya mo na ako kausapin. Pagod ako at masakit ang ulo ko. Walang nagawa si Garrett nang talikuran siya ng asawa. Hindi siya makapaniwala na si Zoraida na ngang may kasalanan ay siya pang may ganang magdabog at magalit. Sa tindi ng inis, sinipa na lamang ni Garrett ang kahoy na upuan na nasa tabi niya. Samantala, tanghali na nang magising si Zoraida mula sa pagkakatulog. Dinig na dinig niya ang iyak ni Andoy kaya agad siyang bumangon upang tingnan nito. Laking gulat niya nang makita ang anak na nasa labas ng kanilang bahay at umiiyak. Andoy, anak, bakit nandito ka sa labas ng bahay? Nasaan ang tatay mo? Nakakainis. Baka umalis si Garrett tapos iniwan sa akin tong bata. Ay naku. Paring Zoraida? Galman, ikaw ba yan? Teka, kailan ka pa dumating? Galing na Maynila. Nasaan si Isa? Noong isang araw lang ako dumating. Si Isa naman, pumunta sa bayan at may bibilhin daw. Alam mo na, kabibigay ko lang ng pera. Oh, ganun ba? Nasaan si Pare Garrett? Hindi ko nga alam eh. Tinanghali kasi ako ng gising. Uy, ito na ba yung inaanak namin ni Isa? Naku, malaki na. Oo, si Andoy. Ay, pare, pasok ka muna sa loob ng bahay. At nang makapagkape ka, halika na. Sige ba? Hello, Andoy. Ako yung ninong mo. Hindi napigilan ni Zoraida ang pasimpleng sulyapan si Galman. Wala pa rin itong pinagbago. Gwapo, malakas ang dating at tunay na kaakit-akit. Matagal na siyang may pagtingin sa lalaki kahit noong binata pa ito. Ngunit si Isang pinakasalana ni Galman. Dahilan upang makaramdam si Zoraida ng matinding inggit kay Isa. Matagal nang magkaibigan sina Garrett at Galman mula pa noong high school. Dahil sa kagustuhan ni Zoraida na mapalapit kay Galman, pumayag siyang makipagrelasyon kay Garrett kahit hindi niya ito lubos na gusto. Sa kabila ng kagwapuhan at kabaitan ng kanyang asawa. Pare, heto yung kape mo. Nako, salamat ha. May dala nga pala akong biscuits para sa inyo. Nag-abala ka pa, pero salamat pa rin. Salamat nga pala dito sa kape, Zoraida. Pero hindi rin ako magtatagal. Babalik na lang ako kapag narito na si Paring Garrett. Naku, pwede mo naman siyang hintayin dito sa bahay. Kwentuhan na muna tayo. Ang tagal mo rin kasing nawala dito sa Barrio Singkamas. Ay, sige na nga. Pero sa tingin mo, uuwi ka agad si Paring Garrett? Oo naman. Hindi naman madalas ginagabi ng uwi yun eh. Hindi maiwasan ni Galman na mapatingin sa mga kamay ni Zoraida na bahagyang humahaplos sa kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa. Kita rin ng papungay-pungay ng mga mata nito na wari bang may gustong ipahiwatig. Doon na lamang napansin ni Galman ang itsura ng kanyang kumare. Maganda, sexy ang katawan at mabango pa. Sandaling napatitig siya rito pero agading ipinilig ang kanyang ulo. Pinilit na alisin sa isipan ang anumang tukso. Naiisip niyang kanyang kumparing si Garrett at ayaw niyang pagtaksilan ang kanyang asawa. Subalit sa kabila ng kanyang pagpipigil, patuloy ang panglilingkis ng mga kamay ni Zoraida sa kanya. Maring Zoraida, pwedeng tigilan mo ang paghaplos sa braso ko? Bakit? Ayaw mo ba? Kasi baka maabutan tayo ni Paring Garrett. Mahirap na baka kung anong isipin niya. Hindi mo ba nagugustuhan ng ginagawa ko? Paring Galman? Bakit mo ginagawa ito? Alam mong may asawa tayo pareho. Matagal na kitang gusto, Galman. High school pa lang tayo. Gusto na kita.
Pero si isang niligawan mo at pinakasalan. Zoraida, itigil mo to. Paano kung ayaw ko? Anong gagawin mo? Zoraida, tigilan mo to. Habang nakakapagtimpi pa ako. Huwag ka na magtimpi, Galman. Paalpasin mo na yung nararamdaman mo. Huwag kang duwag. Hindi ako duwag. Hindi nga ba? Hindi sabi eh. Gusto mong patunayan ko sa'yo ha? Halika dito. Galman, binuhat mo ko. Ang lakas mo pala. Siyempre, batak na batak yata ito. Doon tayo sa kamalig para walang makakita sa atin. Dinala ni Galman si Zoraida sa kamalig sa likod ng kanilang bahay. Sa gitna ng iyak ni Andoy, sumabay ang malalanding ungol ng kanyang ina. Halos 2 oras silang nagtagala sa loob ng kamalig bago pawisang nagbihis si Galman. Sakto naman ang natapos siya ng pagbibihis nang marinig nilang sunod-sunod na tahol ng mga aso. Hudyat na dumating na si Garrett. Dali-daling lumabas si Zoraida sa kamalig, kunwaring galing sa kusina, at sinalubong ang asawa habang pilit na ikinakalmang kaba sa kanyang dibdib. Samantala, kinakabahang hinarap ni Galman si Garrett. Nag-inuman pa sila saglit, kunwaring walang nangyari, bago tuluyang nagpaalam si Galman na siyang ikinahinga ng maluwag ni Zoraida. Hindi ka masyadong kumikibo kanina habang naririto si paring Galman. Ano naman gusto mong sabihin ko dun sa tao? Hindi kasi. Baka isipin nun, ayaw mo siyang narito sa bahay. Garrett, maiintindihan naman siguro ni paring Galman. Tsaka wala naman ako naiisip na sasabihin. Sa bagay, siya nga pala, tungkol kaninang umaga. Huwag mong iisipin na nakalimutan ko na yung ginawa mo. Sana naman, sa susunod, kung may biglaang lakad ka, mag-text ka. Huwag yung pinag-aalala mo ako. Oo na, tapusin mo na yung pagkain mo at magliligpit na ako. Sige. Tsaka si Andoy pala, nang dumating ako kanina panay ng iyak. Hindi mo man lang pinatahan. Abala ako sa kusina. Tsaka huwag mo ang ituon lang sa akin ng sisi. Iniwan mo rin naman siya habang tulog ako. Oo. Pero alam kong hindi siya aalis dahil nandito ka. At sinigurado ko na hindi siya makakalabas ng bakod. Ewan ko sa'yo. Matulog ka na nga. Sige, sige. Matutulog na talaga ako dahil pagod na pagod ako sa trabaho. Ang dami kong binunutang nyug kina Manoy Colombo. Matunog ka na rin ha? Oo. Ewan ko sa'yo. Ang asim ng amoy mo. Amoy pawis. Koprat kung ano-ano pang nakakawala ng gana. Ay, mabuti pa si Pancho at si Galman. Mapera na, mabango pa, at magagaling pa sa kama. Pagkatapos maghugas ng pinggana noong gabing nun, hindi agad natulog si Zoraida. Sa halip, tumambay siya sa labas ng kanilang bahay upang makipagpalitan ng malalandi at malalaswang mensahe kay Pancho. Kinabukasan, muling dumating si Galman na labis na ikinagulat ni Zoraida. Nagkunwari siyang walang epekto sa kanya ang presensya ng lalaki. Muli na namang nag-iinuman sina Garrett at Galman na tila sinasadya pa ni Galman na lasingin ang kaibigan. Nang makita ni Galman na lasing na si Garrett at nakayuko na lang sa mesa, agad siyang tumayo at tahimik na pumasok sa loob ng bahay kung saan naroroon si Zoraida. Maring Zoraida? Ay! Paring Galman, anong ginagawa mo dito? Namiss kita eh. Hindi ko makalimutan yung ginawa natin kahapon sa kamalig. Galman, ano ka ba? Baka mamaya biglang pumasok si Garrett dito. Lasing na si paring Garrett. Nakatulog na nga sa kalasingan eh. Kaya halika na. Pagbigyan mo na ako. Nanggigigil ako sa iyo eh. Sandali lang. Papatayin ko lang itong kalan. Saan mo bang gustong gawin? Sa kamalig ulit? Hindi na. Sa kwarto na lang namin. Para komportable tayo. Sige, sabihin mo. Halika na.
Hindi na ako makapaghintay. Ako rin naman, Galman eh. Halika na! Bilis! Muling naulit ang makasalanang gawain ni Galman at Zoraida. At sa pagkakataong ito, sa mismong silid pa nila nga mag-asawa. Walang kaalam-alam si Garrett na iniiputan na pala siya sa ulo ng kanyang asawa at ng matalik niyang kaibigang si Galman. Hindi niya rin alam na bukod kay Galman ay may isa pang kalaguyo si Zoraida, si Pancho. Matapos ang kanilang makamundong gawain, lumabas si Galman sa silid. Saglit niyang tinapunan ng tingin ang kaibigang si Garrett na ngayon ay mahimbing nang natutulog at humihilik. Sa unay nakaramdam siya ng konsensya, ngunit habang tumatagal, unti-unti na rin yung nawawala. Kinabukasan, habang naglalakad, nakarinig si Zoraida ng mga usap-usapan mula sa mga tsismosa na may bagong dayo raw na dumating sa kanilang lugar. Ay dako, siguro mayaman yung bagong dating na dayo ano? Ay sigurado yun, nabay. Nabili nga ang pinakamalaking bahay dito sa baryo natin. At saka balita ako, mukhang binata't naghahanap daw ng katulong sa bahay. Ay, oy, dako ganun talaga pag mayayaman. May dayo rito sa baryo namin? Teka, kung ang sinasabi nila malaking bahay, ibig sabihin, may nakabili na sa pinakamalaking bahay dito sa baryo Singkamas? Mukhang mayaman nga ang tayo. At kung naghahanap siya ng katulong, baka pwede akong mag-apply. Kaagad na naisip ni Zoraida na mag-apply bilang katulong sa bagong dating na dayo. Pagka-uwi sa kanilang bahay, agad siyang naging abala sa paghahanda ng pananghalian. Pagkatapos kumain, dali-dali siyang nagtungo sa naturang malaking bahay. Napakagara ng bahay at kahit may kalumaan na, bakas pa rin dito ang karangyaan. Malawak ang hardin at halos lumuwa ang mga mata ni Zoraida nang mamataan ang mamahaling sasakyan na nakaparada sa garahe. Paulit-ulit siyang kumatok sa gate, ngunit walang sumasagot. Makalipas ang ilang minutong paghihintay, nabagot na lamang siya at nagpa siyang bumalik na muna sa kanilang bahay. Pagdating niya roon, naabutan niya si Garrett na kakarating lamang. Umalis ka? Iniwan mo na naman si Andoy? Tulog naman siya eh. At saka isinarado ko naman yung tarangkahan. Para kung sakaling magising siya, hindi siya makakalabas ng bakod. Saan ka na naman kasi galing? May narinig kasi akong usap-usapan na may dayo dito sa baryo natin at naghahanap ng katulong na baka sakali ako mag-apply. At paano si Andoy, Zoraida? Si Andoy na naman? Garrett, hindi mo naman naibibigay yung mga pangangailangan ko? Ginagawa ko naman ang lahat, Zoraida. Pwes hindi sapat. Kung hindi mo kayang ibigay lahat ng pangangailangan ko, magtatrabaho ako. Ikaw na munang magbantay kay Andoy. Hindi ako papayag, Zoraida. Alam mo, nakakainis ka eh. Kung sumama ka sana kay paring Galman sa Maynila, edi sana marami din tayong pera katulad nila. Naipagawa na rin sana natin tong bahay natin. Sige, kakausapin ko si paring Galman. Talaga? Papayag kang pumunta ng Maynila? Oo, para matahimik ka lang. Basta ang perang ipapadala ko sa'yo, gagamitin mo sa tama. Huwag mong lulustayin. Hindi no, pangako. Ipapagawa ko kaagad itong bahay natin. Para pag uwi mo, hindi na maliit na bahay kubong daratnan mo. Para sa pamilya natin, Zoraida, gagawin ko ang lahat. Tuwang-tuwa si Zoraida dahil sa wakas, pumayag na rin si Garrett na pumunta ng Maynila. Nang gabing yun, pinapunta ni Garrett si Galman sa kanilang bahay upang pag-usapan ang posibleng trabaho niya sa Maynila. Sakaling sumama siya sa kaibigan. Kaagad namang sinabi ni Galman na maaari niyang irekomenda si Garrett sa kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Muling nag-inuman ng dalawa at tulad ng dati, sinadya na naman ni Galman na lasingin si Garrett.
Ang galing mo talaga, Kalman. Akalain mo yun? Napatulog mo na naman si Gareth. Siyempre naman. Alam na alam ko kung paano lasingin niyang asawa mo. Ambag mo Nakakapang-init ka. Siyempre, nang malaman kong magtutungo ka rito, kagad akong naligo para handa na. Umpisahan na natin. At gigil na ako sa'yo. Balik nga. Kalman, ano ka ba? Nakikiliti ako. Buhatin mo na ako doon. Tapos doon na natin pagpatuloy sa kwarto. Sige, tara na. At hindi na ako makapaghintay. Muling naulit ang makasalanang gawain ni na Zoraida at Galman habang walang malay sa kalasingan si Gareth. Pagkatapos ng kanilang pagtatalik, kaagad na nagbihis si Galman na siyang ikinasimangot ni Zoraida. Agad niya itong pinigilan. Ayaw niya pa sana itong paalisin. Huwag ka naman nang umalis. Hindi pa naman magigising yan si Gareth eh. Hindi pwede, Zoraida. Baka mamaya sundan ako dito ni Isa. Mabuko pa tayo. Hindi yan. Migo ka na muna dito sa tabi ko. Hindi talaga Sige pwede. na. Kailangan ko nang umalis. Bago pa ako sundan dito ni Isa. Kakainis naman eh. Siya nga pala, aalis ka na patungong Maynila. Namimiss kita. Huwag kang mag-alala. Mauuna si Gareth. Ipapasundo ko na lang siya sa terminal. Sa isa sa mga katrabaho ko. Tatambay pa ako dito ng 1 linggo. Kaya may panahon pa tayo sa isa't isa. Gusto ko yan. Sana pagbalik mo galing Maynila, ganito pa rin tayo ha. Oo naman. Ngayon pa. Natikman na kita. Aba, hindi na ako papayag na hindi ka maikama ulit. Kaya dapat mag-ingat tayo para hindi tayo mahuli. Para tuloy lang ligaya natin. Napahagikik na lamang sa tuwa si Zoraida sa sinabi ni Galman. Samantala, dumating ang araw ng pag-alis ni Gareth. Umiiyak si Andoy habang mahigpit na nakayakap sa kanyang ama. Maraming bilin si Gareth kay Zoraida, ngunit puro pagsang-ayon lamang ang isinasagot ng babae. Walang emosyon, tila wala sa loob. Zoraida, nakikinig ka ba? Oo, nakikinig ako. Bilisan mo na, baka may iwan ka pa ng jeep patungong terminal. Basta yung mga bilin ko ha. Huwag mong kakalimutan. Si Andoy, huwag mong pababayaan ha. Oo na, hindi ko pababayaan yan. Hoy, pagsweldo ha, magpadala ka kaagad. Oo. Hindi pa ako nakakaalis, sweldo kaagad ang nasa isip mo eh. Syempre naman, ano na lang ang gagawin ko dito sa bahay kung wala akong pera? Kaya sige na, larga na, baka may iwan ka pa. Sige. Payakap naman oh. Naku, ang ate mo. Ayan, nakayakap na ako sa'yo. Sige na, alis na. Bye anak. Babalik din si Papa ha. Pakabait ka kay Mama. Huwag kang magiging pasaway ha. Mahal na mahal kita. Lihim na napairap si Zoraida. Pakiramdam niya'y napaka-OA ni Gareth. Wala siyang pakialam kahit pa napakabuti nitong ama at asawa. Para sa kanya, hindi sapat ang kabutihan at ang pagmamahal. Ang hinahangad niya ay marangyang buhay, gaya sa mga taong madalas niyang nakikita at kinaiinggitan. Pagkaalis ni Gareth, at nang masiguradong tuluyan na itong nakaalis, agad niyang kinuhang mga gamit ni Andoy at lumarga patungo sa bahay ng kanyang mga magulang sa kabilang baryo. Doon niya ipinagbili ng bata, sabay sabing mamamasukan siya ng trabaho. Ngunit ang totoo, ayaw lang talaga niyang mag-alaga ng anak habang wala ang kanyang asawa. Balak niyang sulitin ang pagiging dalaga muli, malaya at walang inaalala. Sandali lang! Oh, ang tagal mo naman. Siyempre. Siniguro ko munang walang nakakita sa akin. Halika na, pumasok ka na. Saan mo iniwan yung motor mo? Doon sa may labasan. Ipinagbiling ko doon sa matandang tindera.
Binigyan ko na lang ng bayad. Ay naku, namiss kita, Pancho. Tagal din nating hindi nagkita. Mabuti na lang. Pumunta ng Maynila ang asawa mo. Buwelo na tayo ngayon. Oo naman, pinilit ko talaga siyang umalis para naman makahinga ako kahit papano. Mamaya na tayo mag-usap. Sabik na ako sa iyo eh. Halika na. Bimbagan na tayo. Sige, ako rin. Miss na kita. Halika na sa kwarto mo. Bilisan mo na, Zoraida. Oo na, nandyan na. Walang takot na muling nakipagniig si Zoraida kay Pancho sa mismong kwarto nila ni Gareth. Buong gabi silang nalulong sa makamundong pagnanasa. Tila walang kapaguran, paulit-ulit. Kinabukasan, hindi muna pumalik si Pancho sa trabaho. Sa halip, ipinagpatuloy pa nila ni Zoraida ang kanilang makasalanang gawain. Nang sumapit ang gabi, nagpasya na si Pancho na bumalik sa kabilang baryo dahil tapos na ang kanyang day off. Bago umalis, binigyan niya si Zoraida ng malaking halaga ng pera na labis namang ikinatuwa ng babae. Pagkaalis ni Pancho, nagtungo si Zoraida sa tindahan upang bumili ng alak. Doon niya narinig ang maiingay na kwentuhan ng mga tsismosa. Ay nako, totoo yun, Mare. Ay, yung anak ni Tonyo, sa kabaret yun, diba? Abay, inaswang. Ayun, patay. Abay, kawawa naman. Kaisa-isang anak ni Tonyo yun eh, pero pinatay ng aswang. Mawalang galang na ho? Ano ho yun? Aswang? Ay, nako, Zoraida. Natagpo ang kagabi si Bebet, galing yata sa club. Ay, walang damit, walang puso. Iyak nang iyak nga si Tonyo. Kaya ikaw, Zoraida, abay mag-iingat ka. Mag-isa ka pa naman ngayon at walang asawa mo, ay baka mamaya aswangin ka rin. Hindi naman yata totoo yung mga aswang niyan eh. Totoo ang mga aswang at ngayon ay sumasalakay na naman sila. Muli na namang naghahasik ng lagim, lalo na sa kabilugan ng buwan. Kaya dapat tayong mag-ingat. Kwentong barbero lang yan, mga katang isip. Para lang matakot tayo. Hindi na ho totoong mga aswang. Walang aswang. Kaya sige na ho, magsiuwi na kayo. Dahil sigurado ako, wala pa kayong mga sinaing sa bahay ninyo. Uwi na ho! Napaismid na lamang ang mga tsismosa kay Zoraida bago siya sinundan ng matatalima na tingin. Wala naman siyang pakialam at hindi na rin naman siya naniniwala sa mga aswang. Sinigurado niyang adik lamang ang may kagagawa ng pagpatay sa anak ni Mang Tonyo na si Beta. Habang nasa kaligitnaan ng paglalakad si Zoraida, napadaan siya sa malaking bahay na ngayon ay may bagong pintura. Lalo itong naging mukhang magara. Paglingon niya sa gate, nanlaki ang kanyang mga mata nang mapansin ang nakasabit na karatula. Wanted, Maid. Walang pag-aalinlangan. Muli siyang kumatok sa gate ng bahay. Maya-maya pa, may taong lumabas mula sa loob. Kaagad na itinago ni Zoraida ang biniling beer sa ilalim ng mayabong na halaman. Sa labas ng gate, babalikan niya na lamang ito kapag pauwi na siya. Ano kailangan mo? Ay, grabe. Ang ganda naman ng babaeng to. Nahiya naman ako. Miss? Ay nako, sorry po ma'am. Nakita ko po kasi yung karatula dito sa labas ng gate. Naghahanap po kayo ng maid? Yeah. Pag-a-apply ka ba? Oo po sana. Halika, pasok ka. Sige po. Ay grabe, ang tangkad, ang ganda, at sobrang bango niya. Pambihira. Tinaig pa ang artista. Maupo ka. I am Gwyneth de la Fuente. Kaya naghahanap ako ng maid dahil walang mag-aasikaso sa asawa ko. Wala kasi siyang alam sa mga gawaing bahay. Babalik ako ng Spain sa susunod na araw. Ganun po ba? Naku,
Maalam po ako pagdating sa mga gawaing bahay, ma'am. Wala po kayong dapat ipag-alala. Ano nga palang pangalan mo? Ay, Susuraida Cortez ho. Taga rito ka talaga sa Barrio Singkamas? Ay, hindi po. Taga San Rafael po kami. Kaso mas pinili namin ng asawa ko na lumipat dito sa Barrio Singkamas. Ganun ba? Mas mabuti. Alam mo, kailangan ko na talaga ng makahanap ng katulong. Pero dahil nandito ka na, tatanggapin na kita. Ay, nako, talaga po. Maraming salamat po, ma'am. Hindi ko po kayo bibiguin, pangako po. Bueno, eto ang magiging trabaho mo. Maglilinis ka lang ng buong bahay. Magluluto ng kung ano man ang nasa kusina. Pagkatapos nun, uuwi ka na. Huh? Yes, yun lang ang trabaho mo. No more, no less. Ang sahod mo ay 15,000 per month. Kapag nagustuhan ko ang trabaho mo, may bonus ka pang 5,000. Talaga po? Naku, maraming salamat po, ma'am. Pwede ka na mag-umpisa bukas ng umaga. Sa ngayon, pwede ka nang umuwi. Walang pagsidla ng tuwa ni Zoraida. Kaya agad niyang kinuha ang bote ng beer na itinago sa ilalim ng mayayabong na halaman. Pagka-uwi sa kanilang bahay, naabutan niyang naghihintay si Galman. Kaagad niya itong pinapasok sa bahay, sabay nilang pinagsaluhan ang inuming kanyang binili. Muli na namang nangyari ang kanilang makamundong gawain. Waray walang pakialam si Zoraida sa kanyang pagiging lalakero. Para sa kanya, nag-i-enjoy siya sa ginagawa niya at kasiyahang hindi niya nararamdaman sa piling ng kanyang asawang si Garrett. Ibig mong sabihin, mag-uumpisa ka nang magtrabaho sa malaking bahay? Oo, malaking sweldo, Galman. Hindi na nga ako makapaniwala na natanggap ako kaagad. Di mabuti. Nang may mapagkaabalang ka naman, baka mamaya, manlalaki ka pa ulit pag alis ko. Hoy, kung makapagsalita ka, akala mo naman malinis ka? Siyempre naman, ang gusto ko, si paring Garrett lang kahati ko sa'yo. Mahirap naman kung madami kami. Manahimik ka nga dyan, ang arte mo. Siya nga pala, may narinig akong usap-usapan. Tungkol saan? May natagpuan na namang panibagong bangkay na babae. Walang lamang loob, walang damit. Ano? Kanina lang si Beth ang pinag-uusapan. Ngayon meron na naman? Oo. Kaya ikaw, mag-iingat ka, Zoraida. Pinagsabihan ko nga rin yun si Isa eh. Huwag mong sabihing naniniwala ka rin sa sabi-sabing aswang na may gawa. Bakit hindi? Liblib na itong lugar. Hindi maiwasan na may aswang nga. Gago. Itong ginagawa mo sa akin, ito yung totoong aswangan. Inaaswang mo ko kay Garrett. Baliw. Ikaw ang naunang mga aswang sa akin. He! Ano ba naman yan? Sino bang may-ari ng aso na yan at hinahayaan na umalulong? Alam ba nila na buwiset yan? Kailangan ko nang umuwi. Baka kung mapano si Isa. At ako? Paano ako? Kaya mo ng sarili mo, Zoraida. Ano? Hindi makapaniwala si Zoraida na basta na lamang siya iniwan ni Galman sa kama sa alalahaning baka may nangyari kay Isa, ang asawa nito. Galit siyang bumangon, isinuot ang kanyang sando at maikling short at lumabas ng bahay. Doon siya humithit ng sigarilyo habang nagpapalipas ng inis. Patuloy pa rin ang pag-alulong ng mga aso sa dikalayuan pero wala siyang pakialam. Maya-maya pa'y bigla niyang narinig ang isang sigaw, boses ng isang babae. Tama bang naririnig ko? May humihingi ng tulong? Teka, parang galing sa palayan ng boses. Pupuntahan ko ba? Ay naku, baka mamaya ako mapahamak din ako. Wag na, ayoko pang mamatay no.
Papasok na nga ako sa loob ng bahay. Ay, bigla tuloy akong kinilabutan sa mga alulong ng mga asong yan eh. Ay. Nagmamadaling pumasok sa loob ng bahay si Zoraida at agad na isinara ang pintuan. Ngunit kahit nakapasok na siya, rinig pa rin niya ang tinig ng babaeng humihingi ng saklolo. Natakot siyang lumabas o hanapin ito. Ayaw niyang madamay sa anumang panganib. Kinabukasan, habang patungo siya sa malaking bahay ng mga De La Fuente, nadaanan niya ang isang tumpok ng mga tao sa gilid ng palayan. Doon niya nasilayan ng bangkay ng isang babaeng walang saplot, wasak ang dibdib at nakadilat ang mga mata, tila nakatitig sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Zoraida. Kilala niya ang babae, si Isa, ang asawa ni Galman. Parang kinilabutan si Zoraida, lalo nang makita niya si Galman na umiiyak sa tabi ng bangkay ng kanyang asawa. Dali-dali siyang umalis mula sa kinaroroonan at nagmamadaling tumungo sa kanyang papasukang trabaho. Zoraida, ang aga mong dumating. Gusto ko yan. Good morning po, ma'am. Alis na po kayo? Oo, pupunta ako sa bayan. May bibilhin lang. Umpisahan mo na magtrabaho dito sa bahay, Zoraida. Unahin mong linisin ang hardin. Pagkatapos magluto ka ng pananghalian ng sir mo. Sige po, ma'am. Ako na pong bahala. Alejandro! Adios! Hasta luego! Alis na ako, Zoraida. Ikaw nang bahala rito sa bahay. Tulala si Zoraida habang pinapanood ang paalis na among si Gwyneth. Bumaling siya sa bintana nang mapansin niyang may kinawayan nito. Doon niya nakita ang isang napakagwapong lalaki. Sobrang tangos ng ilong, mamula-mulang balata sa sikat ng araw, at lahat ng buhok ay kulay ginto at makintab. Ang kanyang mga mata ay kulay tsokolate na matamang nakatitig kay Zoraida. Parang nahipnotismo siya. Saglit niyang nakalimutan ang karumal-dumal na sinapit ni Isa. Kaagad na umandar ang kakaibang pag-iisip sa kanyang utak nang malaman niyang napakagwapo pala ng asawa ng kanyang amo na si Gwyneth. Grabe, hindi ko akalain na makalaglag panty palang kagwapuhan ng asawa ng amo ko. Napakagwapo niya. Sobra. Kailangan sarpan ko ang pagluluto ng pagkain para hanap-hanapin niya ang luto ko. Teka, maghahanap ako ng pwedeng iluto dito sa deep freezer nila. Ayan. Puro namang karne ang nandito. Wala man lang isda. Ay, bahala na nga. Eto na lang ang iluluto ko. Teka, wala ding asin kahit man lang bawang? Ay, ano ba namang klaseng bahay to? Bahala nga sila. Susundin ko na lang ang sabi ni Ma'am Gwyneth. Kung ano lang ang nandito, di yun lang ang gagawin ko. Kaagad na tumalima si Zoraida upang iluto ang karning nakuha niya sa freezer. Bago ito lutuin, tiniyak niya munang matho ang karne. Nang tuluyan na itong matho, agad niya itong iniluto. Sakto namang natapos siya sa pagluluto nang bumaba ang kanyang among lalaki. Halos hindi makahinga si Zoraida sa sobrang kagwapuhan ng kanyang amo. Hola. ¿Cómo te llamas? Sir, sorry. Hindi po ako marunong magsalita ng Espanyol. Ganun ba? Sabi ko, anong pangalan mo? Zoraida po. Ako po ang bago ninyong katulong. Grabe, ang gwapo talaga. At ang bango. Parang gustong malaglag ng brat ng ponte ko. Ako si Alejandro, asawa ni Gwyneth. Ikinagagala kitang makilala, Zoraida. Nagugutom na ako. Pwede mo ba akong ipaghain ng pagkain?
Naku, opo sir. Sandali lang po Naku, Zoraida, magdahan-dahan ka. Tigilin mo yung kalandian mo. Hindi mapakali si Zoraida habang inihahain ang pagkain ng kanyang amo na si Alejandro. Hindi niya maiwasang titigan ang napakagwapo nitong mukha. Tila walang kahit anong bahid ng dumi o bakas ng tagyawat. Katulad sa itsura ng asawa nitong si Gwyneth. Matapos kumain si Alejandro, agad itong umakyat muli sa ikalawang palapag. Samantala, kaagad namang nilinis ni Zoraida ang pinagkainan ng kanyang amo. Hapon na nang bumalik si Gwyneth mula sa bayan. Bitbit ang mga pinamili. Pagkatapos ay pinauwi na rin siya nito. Nakasimangot si Zoraida habang papalayo sa bahay sapagkat hindi niya nasilayan muli ang gwapong amo. Habang pauwi, bigla niyang naalala ang karumal-dumal na sinapit ni Isa. Hindi maipaliwanag ni Zoraida, pero bigla siyang nakaramdam ng takot at konsensya nang marinig ang usapan ng mga nadadaanan niyang mga tsismosa. Ay nakoy, kawawa naman si Isa. Naging biktima tuloy ng aswang. Bakit naman kasi siya lumabas ng gabi? Alam naman niyang maraming napapatay na babae dito sa atin. Ay, ito kasi ito yung narinig ko paano daw? Hinahanap daw kasi ang asawa na hindi pa umuwi ng gabing yon. Abay, nagdududa raw kasi si Isa na may babae si Galman. Yun nga rin ang dinig ko. Kung sino man ang babaeng malandi ni Galman, sana makonsensya siya dahil namatay si Isa. Kung ganun, kaya lumabas si Isa kagabi dahil hinahanap niya si Galman. Hindi dapat ako makonsensya. Wala naman akong kasalanan. Hindi ko kasalanan kung bakit siya namatay. Kasalanan niya dahil lumabas siya ng gabi. Zoraida? Pancho, anong ginagawa mo dito? Kinukulit mo ko. Pumunta ako sa bahay mo. Wala ka doon. Ano ka ba? Halika nga rito. Baka mamaya may makakita sa mga tsismosa. Itismis pa ako. Hindi ka kasi sumasagot sa mga tawag ko sa'yo. Pero hindi sapat na dahilan yun, Pancho, upang puntahan mo ako rito. Hindi maitago ni Zoraida ang inis sa kanyang tinig. Dahil sa biglaang pagsulpot ni Pancho, mabuti na lamang at agad niya itong nahila papalayo sa mga nagkukumpulang tsismosa bago pa man sila makita ng mga ito. Sumama si Pancho sa bahay ni Zoraida, ngunit hindi maintindihan ni Zoraida ang nararamdaman. Naiirita siya sa presensya ni Pancho na dati naman ay gustong-gusto niya. Umalis ka na muna, Pancho. Pagod ako ngayon. Hindi rin kita maasikaso. Pagod? Saan ka naman pagod? At nasaan ang asawa mo? Hindi pa ba bumabalik? Hindi pa. Nasa Maynila pa siya. At kaya ako pagod dahil may trabaho na ako. Bakit naman hindi mo ako binalitaan na wala pa pala? Di sana, noong isang araw pa ako pumunta dito. Sabik na ako sa'yo Zoraida. Pancho, huwag ngayon. Pagod nga ako. Hindi mo ako pwedeng tanggihan, Zoraida. Ano ba, Pancho? Nasasaktan ako Hindi mo ako pwedeng tanggihan. Kaya halika dito. Ano ba? Bitiwan mo ako, Pancho. Ayoko nga Hindi. Aangkinin kita ngayong gabi at hindi ka pwedeng tumanggi. Anong akala mo? Gagastusan lang kita ng walang kapalit. Aba, masaya ka. Ano ba? Bitiwan mo, sabi ako. Patuloy na nagpupumigla si Zoraida kay Pancho. Ngunit walang magawang lakas niya laban sa lakas ng lalaki. Kaya't nangyaring nais nito noong gabing yun. Nakatulog sila ni Zoraida dahil sa pagod. Samantala, si Galman dahil sa hinagpis na nangyari sa kanyang asawa ay nagtungo sa bahay ni Zoraida. Walang takot na pumasok sa silid nito bandang 6:00 ng umaga. Dahil wala si Garrett, hindi siya nagdalawang isip na puntahan ng babae. Ngunit ganoon na lamang ang kanyang pagkabigla
nang makitang nakahubad na lalaking nakayakap sa hubad na katawan ni Zoraida. Hindi pa man siya nakakabawi sa pagkabigla nang biglang muling bumukas ang pintuan at tumambad ang litong-litong mukha ni Garrett nang makita siya. At agad-agad na napalitan ng galit nang makita ang kalagayan ng kanyang asawa at ang lalaking nakayakap rito. Kaagad nitong hinablot si Zoraida na hubot-hubad. Garrett, nasasaktan ako. Ano ba, bitiwan mo ko? Walang hiya ka! Wala pa akong 1 buwan sa Maynila. Tapos ito ang madadatnan ko. Garrett! Kailan mo ba ako niloloko, ha? Patawarin mo ko. Pinagsabay-sabay mo ba sila? Sumagot kang malandi ka! Oo! Pinagsabay-sabay ko kayo. Nagawa ko lang naman yun kasi wala kang oras sa akin. Hindi mo rin ibibigay lahat ng mga luho ko. Si Pancho na ibibigay niya ang mga pangangailangan ko. Si Gelman, matagal ko na siyang gusto. Hayop ka! Umuwi ako ng biglaan dahil nag-aalala ako dahil sa mga nababalita akong patayan dito sa baryo. Tapos punyeta, ito lang yung madadatnan ko. Ipinuputa mo ang katawan mo. Garrett, patawarin mo na ako. Hindi ko sinasadya. Nadala lang naman ako ng tukso eh. At kayo, lalo ka na, Galman. Anong klaseng kaibigan ka? Ahas ka! Namatay na ang asawa mo. Lahat, nagawa mo pang pumunta dito sa kirida mo? Walang hiya kayo! At ikaw na demonyo ka! Mapapatay kita! Papatayin ko kayong pareho! Garrett, tama na. Patawarin mo na ako, Garrett. Sana karmahin ka sa lahat ng kahayupang ginawa mo sa akin. Makatagpo ka sana ng aswang. Ay hindi pala. Dahil mas masahol ka pa sa aswang. Agad na nagkumpulan ng mga kapitbahay na mag-asawang Zoraida at Garrett. Kahit na may kalayuan ng mga bahay nila, mabilis na kumalat ang tsismis. May isang babae na tumakbo at tinabunan ng tuwalyang hubad na katawan ni Zoraida, habang sinusuntok naman ni Garrett si Galman at Pancho. Matapos ang gulong yun, kaagad na pumasok si Garrett sa loob ng bahay. Walang sabi-sabi, itinapon niya ang lahat ng gamit ni Zoraida sa labas ng bahay. Garrett, parang awa mo na. Huwag mo naman akong palayasin. Patawarin mo na ako. Walang kapatawaran ang ginawa mo sa akin. Nagkakanda ko ba ako sa katatrabaho sa malinis na paraan na kaya ko? Tapos ikaw, gagaguhin mo lang ako. Kahit kailan, Zoraida, hindi kita pinaghigpitan sa lahat ng nais mo. Dahil iginagalang kita. Kasi ganun kita kamahal. Pero inabuso mo ako. Sorry na. Huwag mong gagawin sa akin to. Pangako, magbabago na ako. Hindi na kita kayang tanggapin, Zoraida. Sorry. Sobra-sobra ng ginawa mo sa akin. Para mo na rin ako pinatay ng paulit-ulit. Asawa mo pa rin ako. Nanay pa rin ako ni Andoy. Oo. At pinagsisisihan kong pinakasalan kita. At naging ina ka ng anak ko. Lumayas ka na, Zoraida! Garrett, parang awa mo na. Huwag mo namang gawin sa akin to. Magbabago na ako. Pangako ko sa'yo yan. Alam kong mahal mo pa rin ako. Patawarin mo na ako, Garrett. Umalis ka na, Zoraida. Bago pa magdilim ang paningin ko sa'yo. Umalis ka na! Pumunta ka dun sa 2 lalaki mo! Garrett! Garrett, patawarin mo na ako! Garrett! Ngunit bingi si Garrett sa pagmamakaawa ni Zoraida. Kaya wala na siyang nagawa kundi ang tipunin ng mga nagkalat niyang damit sa bakuran.
habang pilit niyang binabaliwala ang masasakit na salitang ibinubulong at inuusal ng mga ososero sa paligid. Sa mga oras na iyon, wala nang ibang mapuntahan si Zoraida kung hindi ang bahay ng mga De La Fuente. Nabigla pa si Gwyneth nang makita ang itsura ni Zoraida. Nakabalabal lamang ito ng tuwalya, may dalang kumpol ng damit, walang suot na tsinelas, magulong-magulong buhok at umiiyak ng walang patid. Pinalayas ka ng asawa mo? Opo, nag-away po kasi kami. Hindi niya ako kayang patawarin. Palagi naman siyang ganun eh. Palaging siyang tama. Kawawa ka naman pala. Huwag kang mag-alala. Pwede kang mag-stay dito, ha? Total ay aalis ako, ha? Mas mabuti nang narito ka para may kasama si Alejandro, ha? Lalo na't hindi niya pa kabisado ang baryong ito, ha? Naku, ma'am. Maraming salamat po. Hindi ko po talaga alam kung saan ako pupunta ngayon, eh. Ayoko rin namang umuwi sa mga magulang ko dahil nakakahiya. Ayoko pong maging pabigat sa kanila. Huwag kang mag-alala. Welcome ka dito sa bahay. Dalhin mo na yung mga gamit mo sa maid's quarter. Maraming salamat po, ma'am. Tuwang-tuwa si Zoraida. Pinalayas man siya ni Garrett, ay may napuntahan naman siya. Lalo siyang natuwa sa isiping aalis ang kanyang among babae. Ibig sabihin, masusolo niya si Alejandro. Sa isip ni Zoraida, gagawin niya ang lahat upang maakit ang gwapong amo. Alam niyang hindi ito makatatanggi sa kanyang alindog, gaya ng mga lalaki sa buhay niya. Kinabukasan, maagang umalis si Gwyneth patungong airport. Babalik daw ito mula sa Spain makalipas ang 1 linggo. Kaya naman, labis ang tuwa ni Zoraida. Pagkaalis ni Gwyneth, agad siyang nagpalit ng damit at isinuot niya ang pinakamaiksi niyang short at isang hapit na sando. Sakto namang ganoon ang ayos niya nang bumaba si Alejandro para kumuha ng tubig sa ref. Kita ni Zoraida kung papaanong hinagod siya nito ng isang malagkit na tingin. Ay, sorry sir. Nahulog ko po yung kutsara. Ako nang kukuha. Po? Etong kutsara, Zoraida. Salamat po, sir. Ay, grabe. Napakagwapo niya talaga. At sobrang bango. Baka matunaw ang mukha ko sa katititig mo, Zoraida. Sorry, sir. Pero huwag po sana kayong magagalit. Pero ang gwapo niyo po talaga. Ikaw din naman, Zoraida. Napaka-sexy mo. Nasisexihan kayo sa akin? Lalaki ako, Zoraida. Alam ko ang ginagawa mo. Lalo't wala dito ang asawa ko. Hindi po kayo galit. Bakit naman ako magagalit? Palay nang lumalapit sa akin. Aayawan ko pa ba? Sir, hindi ko akalain na hindi ako mahihirapang akitin ka. Matagal na akong naakit sa'yo, Zoraida. At hindi mo ako kailangang akitin. Habang wala si Gwyneth, magpapakasasa tayong dalawa. Grabe, hindi ko akalain na matitikman kita kaagad, Alejandro. Hindi makapaniwala si Zoraida sa bilis ng mga pangyayari. Dinala siya ni Alejandro sa guest room, ngunit hindi ito tulad ni Pancho at Galman. Kakaiba si Alejandro. Isa itong sadista. Hindi ito nasisiyahan hanggat hindi niya nakikitang umiiyak si Zoraida sa sakit ng kanyang pananakit. Gayunman, dahil determinado si Zoraida na maagaw si Alejandro mula kay Gwyneth, tiniis niya ang lahat ng hapdi at ang kirot ng mga pang-aabuso, kapalit ng pagkakataong mapalapit sa lalaki. Dumating ang araw ng pag-uwi ni Gwyneth. Hindi maiwasan ni Zoraida ang makaramdam ng matinding selos, lalo na sa pag-aalaga ni Alejandro sa asawa na tila ba isang reyna si Gwyneth na hindi maaaring malagusan o mapagod man lang.
Alejandro, Anong ginagawa mo dito, Zoraida? Narito ang asawa ko. bakit ganun? Bakit kung ituring mo ko parang punching bag? Pero kung ang asawa mo parang reyna na ayaw mong padapuan ng kahit sa lamok man lang? Ikaw na mismo ang may sabi. Asawa ko siya. Pero Alejandro, Sir Alejandro. Kapag narito si Gwyneth, Sir Alejandro ang itatawag mo sa akin. hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Ikaw ang may gusto nito, Zoraida. Umalis ka na. Maglinis ka ng buong bahay at ipagluto mo kami ng asawa ko ng pagkain. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Zoraida sa sinabi ni Alejandro. Tila nakalimutan na nito ang lahat ng mga nangyari sa pagitan nila noong walang asawa nito. Lumipas pa ang mga araw at patuloy ang mga patayang nagaganap sa Barrio Singkamas. Hindi na rin lumalabas ng bahay ng mga dilapuente si Zoraida. Bukod sa usap-usapan siya ng mga tao, natatakot din siyang mabiktima ng aswang na di umano'y gumagala sa paligid. Isang umaga, habang nagluluto ng agahan si Zoraida, bigla siyang naduwala sa amoy ng niluluto. Agad siyang tumakbo sa banyo at doon nagsuka. Ano ba nangyayari sa akin? Bakit ako nasusuka? Teka, tama. Halos isang buwan na pala akong delay sa regla ko. Ibig sabihin, baka buntis ako. At sigurado akong si Alejandro ang ama nito. O kahit na hindi siya, wala akong pakialam. Dapat mapanagot ko siya sa pagbubuntis kong ito para mahututan ko siya ng maraming pera. Ay, yayaman ka na, Zoraida. Yayaman ka na. Masayang masaya si Zoraida. Sa isiping buntis nga siya sa anak ni Alejandro. Hapon na ng araw ng yun nang bumaba si Alejandro sa kusina. Kaagad siyang sinalubong ni Zoraida. Anong kailangan mo, Zoraida? May kailangan kang malaman. Tungkol saan? Buntis ako, Alejandro. At ikaw ang ama. Oo, Yan lang ang reaksyon mo? Oo? mabuti naman at buntis ka. Tsak na matutuwa si Gwyneth. Sandali. Bakit matutuwa si Ma'am Gwyneth? Hindi ba dapat magalit siya at hihiwalay ang kanya? Masyado kang nanonood ng pelikula, Zoraida. Nagiging mabulaklak ang imagination mo. Ma'am Gwyneth, hindi ka galit? Hindi. Bakit naman ako magagalit? Kung matagal na namin gustong magkaanak nitong si Alejandro. Ibig sabihin, alam mong may namamagitan sa amin? Oo, Zoraida. Katunayan, siya pa nga ang nag-utos sa akin na patulan ka. Ano? Oo, Zoraida. Matagal ka na naming minamanmalan. Alam namin na pakangkangkang uri ng babae. Kaya hindi kami mahihirapan sa'yo. At hindi nga kami nagkamali. Inakit mo kaagad ang asawa ko. Pinagplanuhan niyo ang lahat? Kung ganun, may karapatan ako bilang ina ng anak namin ni Alejandro. Kung ano ang magiging karapatan ng anak ko, dapat ganun din ako. Oops! Mukhang pera ka talaga, Zoraida. Huwag kang mag-alala. Simula sa araw na ito, aalagaan ka na namin. Oh, ano? Alejandro, mi amor, dalhin mo si Zoraida sa ating private room. Doon siya mananatili. Halika na. Sandali! Ano ba? Saan mo ba ako dadalhin, Alejandro? Ano ba? Hindi alam ni Zoraida kung bakit, pero bigla siyang kinabahan. Lalo na nang hilahin siya ni Alejandro papasok sa isang malaking pintong kulay itim. Makapal na kahoy ang pinto na hindi niya tansya kung yari sa Nara. Pagkapasok nila, agad siyang sinalubong ng malamig na hangin at isang kakaibang amoy. Sa loob,
ay nakahilerang mga estante at mga dividers na may mga glass jar na may lamang tila may kakaibang likido. At sa loob ng mga ito, mga lamang loob na hindi niya matukoy. Doon na sumiklab ang matinding takot sa dibdib ni Zoraida, lalo na nang ipasok siya ni Alejandro sa isang kulungang yari sa salamin. Doon na siya nagmamakaawang pakawalan ni Alejandro. Alejandro, pakawalan mo ko rito. Parang awa mo na. Huwag mo akong ikulong dito. Ito na ang magsisilbi mong tahanan, Zoraida. Hanggang sa makapanganak ka. Hindi niyo ako pwedeng ikulong dito, Alejandro. Labag ang ginagawa niyo ito sa batas. Ididimanda ko kayo sa oras na makatakas ako rito. Alejandro! Ay kung makakatakas ka pa, Zoraida. Huwag kang mag-alala. Sa oras na makapanganak ka na, isasama na namin sa aming koleksyon ang mga lamang loob mo. Ano? Ibig sabihin, ang mga laman ng glass jar na yan ay... Oo, Zoraida. Mga lamang loob ng tao. Gusto mo bang malaman kung kani-kanino ang mga yan? Hindi! Kay Beth na anak ni Tonyo. At kay Isa. Na asawa ng kalaguyo mo. Na kumpare mo. Tama na! Mga walang hiya kayo! Mga aswang kayo! Oo, Zoraida. Mga aswang kami. At sa oras na mapatunayan na anak ko ang dinadala mo, maswerte ka. Kapag hindi, kakainin ka namin ni Gwyneth kasama ng bata sa sinapupunan mo. Ano? Hindi makapaniwala si Zoraida sa kanyang natuklasan. Sa kabila ng kagwapuhan ni Alejandro, nakakubli pala rito ang isang malademonyong katauhan. Napaiyak na lamang siya ng gusto. Para sa kanya, tila nasa loob siya ng isang bangungot. Lahat ng pangarap niya ay gumuho. Naalala niya ang lahat ng kasalanang nagawa niya at tuluyan na lamang siyang napaiyak sa kawalan ng pag-asa. Kinabukasan, gutom na si Zoraida. Hindi siya pinakain ng mag-asawang aswang at ni isang patak ng tubig ay hindi na ipaabot sa kanya. Kaya nang bumukas ang pinto ng pribadong silid kung saan siya nakakulong, agad siyang nakaramdam ng matinding takot, lalo na nang makita niya si Gwyneth hawak ang isang mangkok na may lamang hilaw na lamang loob. Kumusta ka, Zoraida? Gwyneth, pakawalan mo na ako rito. Ang lakas naman ng loob mong utusan ako, ha? Well, dinalang kita ng pagkain dahil alam kong gutom ka na. Nasaan ang pagkain? Hayan ang pagkain mo. Preskong atay, dugo at puso ng tao. Hindi, ayoko. Hindi ako kakain ng mga iyan. Hindi ako aswang na katulad ninyo. Wala kang magagawa, Zoraida. Kapag hindi mo kinain ng mga yan, mamamatay ka sa gutom. Mas gugustuhin ko pang mamatay sa gutom kesa kumain ng mga yan. Ang tigas ng ulo mo. Kakainin mo o isasalampak ko sa lalamunan mong mga ito. Ayoko, Gwyneth. Ayaw mo, ha? O ayan, kainin mo lahat. Napakangkang ka. Kainin mo! Tama na! At itong preskong dugo, inumin mo ng ganito! Tama na! Tama na! Ayan, edi nakakain ka rin. Ang ate mo, ha? Akala mo kung sino ka. Ambisyosang malanti na pakangkang na babae. Sobrang kati mo. Tinaig mo pa ang hikat. Voskonasaura. Alam mo ba ang ibig sabihin nun? Malandi, hikat, gold digger.
Alam kong malandi ako at naghahangad ng kayamanan. Pero hindi mga aswang na katulad ninyo masasama. Pumapatay kayo ng mga taong walang kalaban-laban. Ngayon nagmamalinis ka. Pareho lang naman tayo, Zoraida. Kami aswang dahil sa tawag ng kalikasan. Ikaw ay isang uri ng aswang dahil inaaswang mo ang asawa ng iba. Pero hindi pa rin sapat yun upang gawin mo sa akin at sa iba pa ang lahat ng kademonyuhan mo. Sapat, Zoraida. Dahil isa kang anay na naninira ng pamilya. Hindi mo kayang dalhin ang kati mo, kaya ipinapakamot mo sa iba. Wala kang delikadesang babae. Esuna puta! Matapos pakainin ni Gwyneth si Zoraida ng mga sariwang karne, iniwan niya ang babae na umiiyak at lugmok sa kawalan. Wala nang ibang nagawa si Zoraida kung hindi tanggapin ng kanyang sinapit ang maging bihag at alipin ng mag-asawang aswang. Lumipas ang mga linggo at buwan hanggang sa dumating ang pinakahihintay na pagkakataon ng mag-asawa, ang isagawa ang paternity test kay Zoraida upang mapatunayan kung anak nga ba ni Alejandro ang kanyang dinadala. Matapos gawin ang pagsusuri, pansamantala siyang iniwan sa kama sa kanyang mahina at lupaypaya na kalagayan. Ngunit sa kabila ng kanyang panghihina, pinilit ni Zoraida na tumayo at pilit na lumabas mula sa silid na yun. Kailangan kong makatakas sa bahay na ito. Hindi ako papayag na habang buhay akong gawing bihag ng mga aswang na to. Sisikapin kong makalabas. Konti na lang, makakalabas na ako. Mi amor! Si Zoraida! Tumakas! Hindi. Nalaman nilang nakatakas ako. Magmamadali akong lumabas ng bahay na to. Lalabas ako ng bahay na ito. Kailangan kong makatakas rito. Zoraida! Bumalik ka rito! Hangal! Nakita niya ako. Hindi. May bilisan ko pang takbo ko hanggang sa makalabas ako ng gate. Hindi nila ako pwedeng mahuli. Hindi pwede. Wala kang mapupuntahan, Zoraida! Wala kang ibang mapupuntahan! Hindi ako magpapahuli sa inyo. Makakatakas ako rito! Tumakbo si Zoraida ng mabilis hanggat kaya ng kanyang katawan hanggang sa tuluyan siyang makalabas ng gate ng malaking bahay ng mga De La Fuente. Agad siyang humingi ng tulong sa mga taong dumaraan. 4:00 pa lamang ng hapon kaya may iilan pang tao sa lansangan. Hindi nag-atubili ang ilan sa kanila na saklolohan siya. Kaagad siyang dinala ng mga ito sa dati nilang bahay ni Garrett. Pagdating niya roon, bumungad sa kanyang tanawing matagal niya nang inaasama. Ang anak niyang si Andoy, mahimbing na natutulog. Ngunit kasabay nun ang malamig at matalim na titig ng kanyang asawang si Garrett. Garrett. Anong ginagawa mo dito? Pinalayas ka na ba ng ama ng anak mo? Hindi, Garrett. Makinig sa akin. Biniyag ako ng mag-asawang aswang. Si Alejandro de la Fuente, ang ama ng dinadala ko. Garrett, mga aswang sila. Nasisiraan ka na ba ng ulo, Zoraida? Napakabait ni Doc Gwyneth. Pati pala asawa niya inakit mo. Nakakahiya ka na talaga. Maniwala ka sa akin, Garrett. Nakatakas lamang ako nang kunan nila ako ng test. Pero mga aswang sila. Sila ang pumapatay sa mga tao dito sa Barrio Singkamas. Dadalhin kita sa ospital. Halatang nanghihina ka at namumutla ka din.
pupuntahan ko rin ang mga magulang mo para malaman at maalagaan ka nila. Hindi, Garrett. Pakinggan mo ako. Nagsasabi ako ng totoo. At isinulat ko sa diary ko. Nariyan ang lahat ng mga pinagdaanan ko. Isinulat ko habang nakakulong ako sa malaking bahay ng mga aswang. Hindi ko kailangan yan. Halika na. Dadalhin kita sa ospital para magamot ka. At pagkatapos, makakauwi ka na sa inyo. Garrett, patawarin mo na ako. Maawa ka sa akin. Handa akong magbago. Tanggapin mo lang ulit ako. Garrett! Ngunit nanatiling bingi si Garrett sa mga paliwanag ni Zoraida. Sa kanyang pag-alis, naiwan niya ang kanyang diary sa bahay nila. Samantala, dinala siya ni Garrett sa ospital upang magamot ang kanyang mga sugat at malagyan ng dextrose. Ayon sa mga doktor, dehydrated si Zoraida at kailangan ng agarang lunas. Ngunit halos tumigil ang kanyang paghinga sa takot nang bumukas ang pinto at pumasok ang isang doktor na kilalang kilala niya. Si Gwyneth. Nakangisi ito sa kanya. Isang ngising waring galing sa mismong impyerno. Ikaw, bakit ka narito? Lumayo ka sa akin. Aswang ka! Zoraida, sabi ko naman sa'yo, hindi ka makakatakas. At ang tanong mo kung bakit ako narito, dahil dito ako nagtatrabaho. Hindi, uuwi na ako sa amin. Lumayo ka sa akin. Tulong! Shhh! Huwag kang maingay. Baka sabihin nila may ginagawa akong masama sa'yo. Dahil totoong meron kang ginagawang masama sa akin. Aswang ka. Magbabayad kayo sa lahat ng kasalanan ninyo ni Alejandro. At sa tingin mo, sinong maniniwala sa isang katulad mo? Salita mo? Laban sa salita ng isang respetadong doktor na tulad ko. Hayop ka, Gwyneth. Hayop ka. Tulungan niyo ako. May aswang dito. Siya ang pumapatay ng mga tao sa Barrio Singkamas. Tulong! Dok, kailangan niyo po ng tulong? No need, nurse. I can handle her. Hindi. Tulungan mo ko. Aswang siya. Aswang sila ng asawa niya. Please, huwag ka umalis. Tulungan mo ako rito. Zoraida, wala ka na magagawa. Tanggapin mo na ang kapalaran mo na magiging palayan ka ng mga aswang. At ang anak mo kay Alejandro ang simula. Hindi, ayoko. Mga hayop kayo. At naman ang gusto mo, hindi ba? Ang magpapalit-palit ng mga lalaki. Ay, Zoraida. Minsan kasi matuto kang maniwala sa karma. Napakabait ang asawa mo. Sinayang mo lang dahil sa ambisyon at sakati mo. Pinagsisisihan ko na ginawa ko kay Garrett. Pero huli na, Zoraida. Hindi ka natatanggapin ng asawa mo. Pero huwag kang mag-alala. Malapit ka ng mga anak. Malapit na naming makuha ang anak ni Alejandro sa'yo. Hindi. Gwyneth, maawa ka sa akin. Maawa ka. Ngunit tumawa lamang si Gwyneth bago lumabas ng silid na inuukupan ni Zoraida. Araw-araw, pilit na tumataka si Zoraida mula sa ospital. Ngunit hindi niya ito magawa. Itinuturing na kasi siyang baliw. Wala ni isang naniniwala sa kanya sa mga sinasabi niya. Hanggang sa sumapit ang araw ng kanyang panganganak, si Gwyneth mismo ang nagpaanak sa kanya. Laking tuwa nito nang makita ang sanggol, isang malusog na bagong silang na batang aswang. Dahil opisyal nang idiniklara si Zoraida bilang baliw, agad na gumawa ng paraan si Gwyneth upang ampunin ang bata. Kaagad siyang pinapurihan ng kanyang mga kasamang doktor. Pinuri ang kanyang kabutihang loob sa pag-ampon. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, bahagi yun ng mas malalim at madilim na plano ng mag-asawang sina Alejandro at Gwyneth.
Makalipas ang ilang araw, dinalaw ni Garrett si Zoraida sa mental hospital. Garrett, salamat naman at dinalaw mo ko. Gusto ko lang kumusta ang kalagayan mo. Hindi ako baliw. Nagsasabi ako ng totoo. Gumawa lang ng paraan si Gwyneth para palabasin akong baliw. Pero ang totoo, mga aswang sila. Kinuha niya ang anak ko sa asawa niyang aswang. Magpagaling ka, Zoraida. Para naman paglaki ni Andoy, may ina pa rin siyang madadalaw. Maniwala ka sa akin, Garrett. Aswang sila. Sila ang pumapatay. Sila rin ang pumatay kay Isa at kay Beth. Ginawa nilang koleksyon ng mga puso't lamang loob nila. Kinuha nila akong palahian. Sige, magtutungo na ako sa barangay. Sasabihin ko kay Kapitan. Salamat, Garrett. Zoraida, bakit tulala ka? Ang anak ko. Gwyneth, ibalik mo ang anak ko. Aswang ka. Hayop ka. Ikaw, aswang ka rin. Nagpapanggap ka lang na mabait. Pero aswang ka rin. Aswang ka. Aswang ka. Baliw na nga siya. Hindi ko akalain na aabot ka sa ganito, Zoraida. Sinira mo ang pamilya natin. Bakit ba ayaw mo maniwala? Aswang nga sila eh. Mga aswang sila. Gusto ko lang naman ng mga bagay ng katulad kay Isa eh. Maraming make-up, pera. Tapos napunta ako sa mag-asawang aswang na iyon. Pinakain nila ako ng lumang loob ng tao. Araw-araw. Kawawa ka naman, Zoraida. Nakakaawang sinapit mo. Pero huwag kang mag-alala. Aalagaan ko ang anak natin na si Andoy. Gusto niyo makita mga aswang? Ha? May alam na ko. Puntahan natin. May alam ako. Awa at matinding pagkahabag ang naramdaman ni Garrett para sa kanyang asawang si Zoraida. Wala nang dati nitong ganda at sigla. Tuluyan na itong nawala sa katinuan. Bagamat minsan ay nakakausap pa rin niya ito ng matino, agad din siyang bumabalik sa deliryo at pagkabaliw. Lumipas ang ilang araw, nagkagulong buong baryo Singkamas dahil sa matinding amoy na nagmumula sa bahay ng mga Tilafente. Dahil dito, napilitan ng mga opisyal ng barangay na pasukin ang naturang bahay. Laking gulat nila nang matagpuan ang mga bangkay ng tao na mga walang lamang loob. Sa kanilang palagay, ang ilan sa mga ito ay maaaring galing pa sa mga karatig baryo. Wala na rin ang mag-asawang doktor. Tila ba tuluyan na nilang inabandona ang kanilang tahanan. Muling naalala ni Garrett ang mga sinabi ni Zoraida. Ay Garrett, alam mo na ba ang balita? Tungkol po saan? Noon sa mag-asawang dayuhan na aswang. Naku! Ay kinarma din. Abay na aksidente at nasunog. Bumagsak yung eroplano nila patungong Spanya. Kinumpirma mismo sa diaryong nabasa ko. Nasa listahan ng mga namatay ang pangalan nila. Isang mag-asawa kasama pati ang kanilang inampong bata na anak ni Zoraida may patay na rin. Oh, Diyos ko. Totoo ba talaga yan? Oo, totoong totoo. Akala na mag-asawang aswang. Matatakasan nila yung krimen na ginawa nila dito sa ating baryo. Ay, ayun, kinarma. Nasunog ang mga walang hiyang aswang na yon. Maraming salamat po, o Diyos ko. Kahit papano, nagkaroon ng hustisya ang mga pinatay nila at ang ginawa nila kay Zoraida.
Masaya si Garrett sa sinapit na mag-asawang aswang. Alam niyang hindi tama ang magnasa ng masama sa kapwa. Ngunit sa palagay niya ay nararapat lamang ang sinapit ni Gwyneth at Alejandro. Lumipas ang mga taon at lumaki na ang anak nila ni Zoraida na si Andoy. Madalas niyang isinasama si Andoy sa mental hospital upang dalawin ang ina nito. Ibinibigay rin niya rito ang diary ni Zoraida. Isang araw, makulit na inulit ni Andoy ang hiling niya na magpadala si Garrett ng sulat sa isang YouTube channel na paborito niyang pinakikinggan, ang Dark Shadow 101. Narinig kasi niya ang ama na palaging nakikinig ng mga totoong kwento ng mga aswang mula sa nasabing channel. Oo na, gagawa ako ng sulat ha, sa channel nila at ipapadala ko sa email nila. Pero kailangan ko munang sabihin sa nanay mo, kahit hindi na natin siya makausap ng matino. Gusto ko pa rin sabihin sa kanya ang balak natin, Andoy. Pumunta si Garrett sa mental hospital at doon niya muling nasilayan ang dating asawa. Nakaupo si Zoraida, tulala at nakatitig sa kawalan habang mahigpit na yakap-yakap ang kanyang tiyan na para bang iniisip pa rin niya na may dinadalang sanggol sa kanyang sinapupunan. Dahan-dahang lumapit si Garrett at tahimik na umupo sa tabi ni Zoraida. Aswang, may aswang. Wala na sila, Zoraida. Patay na sila. Kasama silang namatay sa bumagsak na eroplanong sinasakyan nila. Patay? Oo. Patay na sila. Zoraida, gusto ko rin sanang sabihin sa'yo na mag-aasawa na ako muli. Asawa? Alam mo, may asawa ako. Pero nagloko ako eh. Kaya nagalit ang asawa ko. Tapos may aswang. Pinapatawad na kita, Zoraida. Magpagaling ka ha. Para muli ka makabangon at maayos mo ang sarili mo. Gusto ko pa rin na makita ka ni Andoy. Kilit sa akin ng asawa ko. Humingi ako ng tawad sa kanya. Pinapatawad na kita. At huwag kang mag-alala. Mahal na mahal ni Helena si Andoy. Katunayan, mahal na mahal din siya ng anak natin. Hindi nga sila mapaghiwalay na dalawa eh. Zoraida, hinihiling ko sa Diyos na sana tuluyan ka ng gumaling. Sinira ko ang pamilya ko. Kasalanan ko. Tapos, nakakita ko ng mayaman. Akala ko yayaman na ako eh. Tapos, mga aswang pala sila. Masasama sila. Mga aswang sila. Malungkot na sinulyapan ni Garrett si Zoraida. Sobrang payat na nito. Nangingitim na rin ang gilid ng mga mata. Halatang halata ang kawalan ng tulog. Tahimik niyang hinubad ang kanyang wedding ring at isinabit ito sa isang pintas, saka maingat na isinuot sa liig ng dati niyang asawa. Hinalikan niya ang ulo nito. Hindi man ito naging mabuting asawa sa kanya. Minahal pa rin niya ito ng totoo. Ang pagdalaw niyang yun ay isang tahimik na pamamaalam. Muli siyang bubuo ng pamilya kasamang kanyang anak at ang bagong minamahal, si Andoy at Helena. Isang public school teacher si Helena. Tinulungan rin siya nitong makapagtapos ng isang vocational course. Dahil dito, may maayos na siyang trabaho at nakapagpatayo na rin ng isang maliit na vulcanizing shop sa harap ng kanilang bagong renovate na bahay. Hanggang dito na lamang po ang sulat naming mag-ama. More power po sa inyong channel. Maraming salamat po.